Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Danilo Dizon sa programang Opinyon sa Danilo Dizon TV. Ang aking pong tatalakayin ay tungkol sa di umano ay magkakaroon ng isang malakiang rally sa January 31. Parang ito po ay counterpart ng rally ng Iglesia ni Cristo noong nakaraang January 13. Parang nagkakaroon na ng sagutan ang mga reliyon, para bang mayroong clash yung laban, parang yung kasing nakarang INC National Rally 40 ay lumalabas para isalba si VP Sara na ma-impeach. Sinakyan po nila si PBBM Jr. na hindi napapanaw yung impeachment at ang sabi nga niya unimportant. So parang lumalabas itigil, huwag ituloy. Pero dahil naisampa na sa House of Representatives, hindi na wala nang pwedeng pumigil. Kasi po katungkulan ng House at ng Senado, nakaatang po sa kanila yung impeachment proceeding o procedure pagka may reklamo. Meron na po nagsampa ng reklamo, 3 na po yan, at hindi mo na ay matatagdagan pa ng pang-4. At may suspecha nga iba na yung pang-4 yung kayata mong magdi-delay. Hindi malaman kung anong strategy yun. Naghihintay ba yun? May hinihintay? Gusto nilang palampasin yung election. Dahil yung iba dyan, o karamihan, ay tumatakbo ulit. Re-elect. So, yun po ang dahilan. Nagmamadali ka sa inyo. So, yun po, dahil parang nagdadalawang isip yung mga re-electionist na baka hindi sila suportahan ng Iglesia ni Cristo. Ganun po ba yun? So, yun ang mahirap. Pagka ang mga kandidato natin ay umaasa sa boto ng mga reliyon, ay nawawala yung yung totoong paglilingkod sa bayan. Kasi kumukuha lang sila pala ng nagpapatali. Magandang ang totoong peace, dapat ang panawagan ay itigil ang paglustay ng pera ng taong bayan na hindi may paliwanag. Ulitin ko po, ang totoong peace dapat ay paghinto sa mga paglustay ng pera ng taong bayan na walang paliwanag. Dapat sumunod tayo sa konstitusyon o sa ligang batas, at huwag natin sirain yung saligang batas. Huwag
huwag natin sirain yung rule of law. Yung dapat managot ay panagutin, hindi upang iligtas. Yun ang mali kasi isang paglapastangan sa ating constitution na yung mga nagkakamali sa ating gobyerno, yung mga nagkakasala ay hayaan na lang natin. Ang gusto ba nila ay manahimik tayo kahit na mayroon tayong nakikita na irregularities. So mali. Dapat ang talagang panawagan dapat ay sumunod sa rule of law, sumunod sa constitution. Igalang natin ang kasalukuyang administration. May pagkukulang, dapat pa nga ipagdasal pa natin. Yun ang tama. So ituloy po natin ang impeachment na hindi natatakot ang mga senador sa kanilang boto. Dapat ang maging boto nila ay ayon sa kanila konsensya, hindi yung naghahabol sa boto, kasi mawawala ng kapararakan yung ating constitution kung ibebenta natin yung ating boto dahil natakot lang tayo o tayo magbibigay dahil naghahabol tayo sa boto dahil mag-election na sa May. So pag-aralan nyo mabuti, no? Saan ba kayo lalagay, sa tama o sa mali? Dapat ang boto nyo dun sa dapat na kung nagkasala yung tao, dapat para saan, hindi yung kampihan pa, i-tolerate pa yung pagkakamali. Yun ang tamang dapat panawagan ng pagkakaisa o peace, magkakatahimikan. Kasi kung wala nga gulo, kung sunod tayo sa constitution, sa saligang batas, wala pong gulo, walang panawagan ng peace. So yan po muna. Ito po si Danilo Dizon sa programang Opinion sa Danilo Dizon TV. Paki-like lang po, pakipindot nyo hand signal o hand symbol na nakatap sa pakipindot po. Saka ganun din, pakipindot po yung aking larawan dyan sa baba ng video. Makakarating kayo sa subscribe. Pakipindot po yung subscribe bilang tulong nyo sa aking maliit na YouTube channel na ako po ay isang amateur vlogger pa lang. Nangangailangan ako ng 1,000 subscribers para makapag-live. So maraming salamat po mali, and God bless.
Ayun.